Facebook, dumarami ngayon, mga fake na mga publications diyan. Nagpapakitang libo-libo ang mga nagrarally na ngayon. May mga sundalo nagbitaw sa kanilang pwesto para sumama. So ang tanong natin gagamitin ba ng DDS ang PPR, ang PPR, People Power Revolution? Gagamitin ba ito? Dito po sa punto na ito, nais kong manawagan sa inyo. Mga kababayan ko, I would like to make this appeal. Ito pong mga rally na ito na binubuo ng mga DDS doon sa Hague, sa Davao, at maaaring sa iba pang mga lugar dyan sa Metro Manila. Huwag tayong sumama rito kung hindi tayo kasama nila. Ang mga hinihikayat ng mga ito ay ang mga anong tawag ng pinklawans. Anybody na maaaring sumama sa kanila, ang iba ay babayaran nila, ang iba ay libre, hinihikayat nila, humingi ng sempatiya doon sa mga grupo ni Leni Robredo, doon sa mga sumasalungat kay Bongbong Marcos, doon sa may mga petitions labang kay Bongbong Marcos at sa eleksyon noong nakalipas na 2022. Huwag tayong sumama. Hindi natin laban ito. Ang laban na ito ay just and justified. Laban ng mga pinatay sa Tukhang, 36,000 under records ng Human Rights Commission. Sabi ng mga pulis, 6,000. Whichever is the number, pagpatay pa rin yan. Ito ang lehitimong issue na hawak ngayon ng International Criminal Court. Hindi natin laban ito. Ang laban natin ay magkaroon ng tunay na namumuno sa ating bayan by the power of the votes ng mga mamamayan. Yun ang laban natin. Hindi natin laban ang mga kung sinong mga pinatay, kung sino ang mga pumatay. Yung mga panawagan na ito ng DDS na mag-rally, laban nila ito. Laban ito ng mga bulag, mga pipi at saka mga benge. Walang respeto sa hustisya, walang respeto sa katarungan. Ang mga ito ay naglalakad sa dilim. Naglalakad ito kasama sa mga nagpapausbong ng flawed democracy sa bansa. Sumasama ito doon sa daloy ng mga dinastiya, mga political powers because of the powers vested into the dynasty system of government. Hindi ho tayo kasama riyan. In fact, kalaban tayo ng mga nasa sa dinastiya. Pinag-usapan na natin yan sa mga nakalipas natin mga broadcast. Ang flawed democracy ng bansa, ito ay sinabi ng mga international organizations. Hindi lamang ng World Bank, hindi lamang ng Transparency International. Marami pa na mga organisasyon na nagmamasid sa takbo ng mga pamahalaan sa daigdig sa bansa. Ang Pilipinas ay may problema ng malaki sa sistema ng demokrasya. Hindi natin laban itong pagkakabilanggo ni Rodrigo Duterte. It is a fair and just trial. Kaya nga ba't nandoon sa International Court sabagat hindi magawa sa Korte ng Pilipinas dahilan sa flawed democracy na kung saan ang may mga kapangyarihan ay siyang napapabura ng hustisya at yung mga tricycle drivers. Tingnan ninyo sa ranking sa listahan ng mga namatay
sa Operation Tukhang ng administrasyon ni Duterte, karamihan, the great majority sa mga napatay doon, tricycle drivers. Ikalawa, sa ranggo ng pinakang maraming mga napatay, mga vendors. Ikatlo, mga walang hanap buhay, jobless people. Sila ang mga napapatay doon sa Operation Tukhang. May napatay ba roon na drug lord? Wala. May napatay ba roon na mga kaalyado ng administrasyon na hantarang sangkot sa mga operasyon ng droga sa bansa? Wala. Ang nakita natin, economic advisor, yes. Pero walang napatay. Kaya hindi ito laban ng ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya kung kayo ay mga nakakalabit dyan ng mga tao na gustong mag-rally sa Liwasang Bonifacio, hindi po natin laban ito. Huwag na huwag ninyong susuportahan sabagat pag nawala si Marcos, gusto man natin sa hindi. Pag nawala si Marcos sa Malacanang, by virtue of the law of the Philippine Constitution, Sara Duterte ang uupo dyan pending the result ng impeachment case laban sa kanya. Mag-isip po tayong maigi. Sabagat either of the two will not do. Yan lang. Yan ang sabi ng professor ko nung araw dyan eh. You solve this case. Oh, no. Either of the two will not do. Kahit si Sara Duterte o si Bongbong Marcos, no. Pabayaan muna natin ang status quo. Pabayaan muna natin si Marcos ang naandyan. Huwag nating pakialaman ang kasalukuyang gobyerno. Wala tayong magagawa until after there is a decision from the Supreme Court. Nullification of the 22 elections. Otherwise, talo tayo. Ano man ang mangyari. Kaya bago tayo magtapos magwakas ngayon mga kababayan, tandaan po ninyo, will DDS use PPR, People Power Revolution? Yes, probably. They will try. Pero warning, caution sa mga country-loving Filipinos. Huwag tayong sasama riyan. Ang ating laban ay para sa tunay na demokrasya sa ating bansa. Ang ating laban ay para sa genuine democracy sa ating bansa. So before we end, ang tanong natin, what is next, Mr. Rodrigo Duterte? And to the DDS, what is coming? Who has the power key? Now you know. Will DDS use PPR? Let them. But let us not join them sa ating insights. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Sana